In today's video guys, share ko sa inyo yung pinakamabilis na way para ma-register nyo na inyong mga kanya-kanyang SIM card. Yo, what's up guys? Welcome back kung bago pa lang sa channel. What's up? Ako nga pala si Aris. In this video, share ko sa inyo ayun nga, yung pinakamabilis na way para ma-register nyo na kung Globe TM ka man o kaya Smart Talk and Text o di kaya dito SIM card user. So para sa itong video na to, para sa ganun malaman mo yung mga gagawin mo. For example, magre-register ka na ng iyong SIM card. Okay, but in this particular video nga po is yung isasample natin ay para sa mga or yung isasample kong SIM card is TM SIM card. Okay, so kung smart or talk and text user ka o kaya dito SIM card user ka, ilalagay ko yung website ng mga yan na pwede nyo mapag-registeran sa description ng video na to. But pwede nyo pa rin gamitin ang video na to bilang reference. For example, pupunta kayo sa site ng Smart Talk and Text o kaya ng dito SIM, pwede nyong gamitin tong video na to as a reference kasi nga same process lang din yung mga hinahanap, parehas lang din ng PPL-APAM, magkaiba lang yung user interface. Okay, so let's go. Una sa lahat, kasi nakapag-register na ako ng aking Smart at Globe, yung nakita kong unang-una yung dapat gawin is para pagpunta nyo sa site, mabilis na lang yung process. Unang-una na maisa-suggest ko is take a photo selfie na ng iyong muka and then kumuha ka na rin ng picture ng iyong ID. Make sure na maliwanag, even yung light, and yun lang yung kinakailangan mo and good to go ka na. Mabilis na yung process sa website. Okay, so kung Globe or TM user ka, ito yung website na pupuntahan nyo. I-type nyo lang sa inyong mga browser ang new.globe.com.ph/simreg. Ayan. Or kung smart or talk and text user ka, ilalagay ko sa description ng video na to. O kung dito user ka, nasa description ng video na to yung website din nila, para di kayo malito. Tatap nyo na lang dyan sa description ng video na to. So unang-una makita nyo para sa mga Globe or kaya TM user is ito. Same lang din sa ibang site ng ibang telco. Parehas lang din. May sisend na OTP. Yung ganun lang yung process. Okay? So, dito ilalagay ko lang yung aking mobile number. And then, after kong malagay, may makita kayong register na blue button dyan. Itatap nyo lang yan. Then, after that, may isisend na OTP. Ayan, may sinend na. Napakabilis lang. 636594. So, input mo lang siya dito. 636594. Yan, mabilis lang siya. Okay, so after nyo siyang mailagay, automatic naman siyang mare-redirect dito para i-fill up mo yung form. So dito guys, makita nyo, ilalagay nyo lang ang inyong mga first name, yan, last name, middle name, birthday, suffix kung meron, yan, kasarian, nationality, register type. So dito, sa suffix, kung ikaw ay senior, junior, the second, the third, the fourth, so input nyo lang yan. So kung wala, wag nyo nang lagyan. Okay, so dito, ilalagay ko lang yung aking mga details. So after kong malagay ng aking details, magpapakita na tong registration type, no? So dito, i-tap nyo lang tong drop down nya. At pwede na kayong pumili dito kung owner, kung ikaw yung may-ari ng SIM, parent, legal guardian kung anak mo yung i-register mo, o kaya sa pangatlo is authorized signatory or representative. I think ito yung sa mga company. So sa akin, since akin yung SIM card, pipiliin ko lang tong owner. Ayan. After ko ma-select yan, i-scroll down ko lang dito ng bahagya. Dito ko naman i-input yung aking where do you live, ayan, unit number, house number, building, ayan, street, village, subdivision, province, zip code, city, at pwede ka nang mag-proceed sa next. So kung hindi mo alam yung zip code ng iyong lugar, open ka lang ng banibagong tab, ayan, and then for example, kung taga Caloocan ka, i-input mo lang dyan, Caloocan, ayan, Caloocan, zip code, ayan, input mo lang. And then dyan, after nyong ma-input, dito makita mo na yung zip code ng inyong lugar kung taga Caloocan ka. Yan. So, ganun lang kasimple. So, dito, balik lang tayo sa website ng Globe. Yan, i-input ko lang yung aking street, village, province. Kumpleton ko lang yan and then papakita ko sa inyo yung next step.
Dito nga pala guys sa unit number o house number, building number. So kung di mo alam or walang ganyan sa inyo, katulad dito sa amin, ilagay mo lang ng N/A or NA. Ayan. So kung walang unit number yung bahay nyo o house number, lagyan mo lang ng NA. So after mong malagay lahat ng details na kinakailangan, itatap mo lang tong next. So nasa next step na tayo. So dito guys, please take a photo of a valid ID. So dito mo na ilalagay yung iyong ID or i-upload yung sinabi ko nga sa una ng ating video na mag-take ka na ng selfie photo at saka photo ng iyong ID. Okay, so unang-una sa lahat, select muna natin kung ano yung ID type natin. Tap mo lang yung drop down. So dito maraming pwedeng pagpilian. So sa akin, since meron na yung aking national ID, pipiliin ko tong Philippine Identification or National ID. Yan. Tapos sa ID number guys, i-tap mo lang yan. Yung ID number yan po yung nakalagay na number sa harapan ng ating mga yun, national ID o kaya kung postal ID. Basta may nakalagay dyan na number. Halos lahat ng valid ID may ganun. Katulad na lang PhilHealth ID, TIN ID. So may mga nakalagay dyan na ID number. So ilagay mo lang siya dito. Okay? And then after nun is dito, i-tap mo lang tong upload a photo and then pwede mong i-access yung iyong mga photo sa iyong device. Okay? So punta ka lang sa iyong gallery. So hanapin mo lang siya dito sa files mo dito. And then pwede mo lang siyang i-upload sa iyong sa website ng Globe. So dito, una is photo of your valid ID. Ayan, and then next is selfie photo mo. So upload mo lang siya dyan. So kung hindi tinatanggap yung size or yung in-upload mong photo, malaki yung size, no? Kasi mga 4 MB lang ata yung tinatanggap nila dito, no? Maximum of 4 MB. So kapag ka ganon, hindi tinatanggap ng website kasi sasabi yung photo na in-upload is too large, no? Ang gawin nyo lang guys para lumit yung size is crop nyo. Okay, so kung hindi effective yung pagka-crop nyo, hindi lumit yung size, ayaw pa rin tanggapin ng website, ang gawin nyo guys is i-send nyo yung photo ng iyong selfie saka photo ng iyong ID sa messenger. Send nyo lang sa friend nyo and then after nyo masend sa kahit anong friend nyo, i-save nyo lang siya sa messenger and then malalagay na siya sa inyong mga gallery. And then, pwede nyo siyang i-upload ulit dito sa website na to. So, dito guys, ilalagay ko lang yung aking ID number and then i-upload ko lang yung aking photo ng aking ID and then selfie ko and then proceed na tayo sa next. Ayan, so after nating mapas nung ating ID number, upload ng ating picture ng ating valid ID, tapos photo selfie, mare-redirect kayo dito. So, ang gagawin nyo guys, i-check nyo lang itong I agree to all information stated below. Yan. Tapos, check nyo tong dalawang required. Then, after that, i-tap nyo tong submit. So, ganun lang kasimple. At makakapag-submit ka na ng iyong registration. Okay? So, dito guys, make sure na i-save nyo syempre yung inyong mga reference number. Wag muna kayong magbaback. Take a screenshot muna. Ayan. So, ayan. And then, may ma-receive kayong text coming from Globe na sasabing, "Hi, we're happy to inform you that you have successfully registered your prepaid SIM." So, ganun lang kasimple guys. Register na po yung ating SIM card na. Ganun lang kabilis. Mabilis lang yung process. So, napakasimple lang. So, kung may re-register ka pa na ibang SIM, punta ka lang sa site and then gawin mo lang lahat ng ginawa mo or itap mo tong register another account. So, ganun lang kasimple guys kung paano mag-register ng ating mga kanya-kanyang SIM card dito nga sa website ng Globe. And then, pretty much the same lang din kung paano yung method sa ibang site or sa site ng Smart or Token Tech, sa site ng dito, halos parehas lang din. Same process, magkakaiba lang ng user interface. So, I hope na may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo man guys, please give this video a like. Kung may mga katanungan po kayo, let me know lang dyan sa comment section. And yun lang sa mga kaibigan. See you again on the next one. Maraming salamat po. Peace.